Una sa lahat, nakabantay sa guardhouse sa isang subdivision sa Las Piñas ang babaeng ito nang dumating ang isang lalaking nakaputi at may isinaboy sa kanya. Napahawak sa mukha at namilipit sa sakit ang babae dahil ang isinaboy sa kanya, asido pala. Ang sinapit ng biktima at iba pang detalye sa balitang yan, maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-20 araw ng Marso, taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito naman po Frontline na balita. Kabi-kabilang sunog, sumiklab na naman ngayong araw sa ilang bahagi ng Metro Manila. Pati imbakan ng gulong at tela, nasunog din. Senator Bato de la Rosa nagsorry matapos sabihing nakakainsulto ang pag-walkout ni Senator Raffy Tulfo sa pagdinig tungkol sa questionable operasyon ng mga pulis Bulacan. Ayaw kong mag-aaway kami. Pagbebenta at pagkain umano ng karne ng aso sa lugar kung saan pinatay sa Kilua, talamak daw. Habang sa Senado, isinusulong na bigatan ng parusa sa animal cruelty. Operasyon ng isang animal pound sa Dasmariñas, Cavite, ipinatigil matapos ang viral na pagkamatay ng mga pusang butot balat. Sa pool sa CCTV, pampasayarong bus at kotse nagkasalpukan sa highway sa Agoo, La Union. AFP officer na naudlot ng promotion dahil ng babae raw at nanakit ng asawa, may inamin. Nagkaroon ako ng girlfriends. Dagdag kay alaman, kilalanin ang asong muntikan ng manalong Best Actor sa kauna-unahang Oscar Awards. At maging mga sikat na celebrity nanawagan na rin ng Justice for Kilua. Isinusulong sa Senado ang pagpaigting sa batas na nagpaparusa sa mga nang-aabuso sa mga hayop. Kasunod yan ng viral na kwento ng pinatay at isinakong aso sa Camarines Sur na si Kilua. Pangako ni Senate President Mig Zubiri, gagawing prioridad ang panukala. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. When it comes to animal welfare, I know that the Senate is a multifaceted body. Sorry, medyo hindi sanay sa spotlight. Agaw pansin sa sesyon ng Senado kahapon ang mga alagang aso ng mga senador. Ito ang unang beses na pinayagan ng mga alagang hayop sa session hall. Kaya sinamantala ito ni Senator Grace Poe, Senator J.V. Ejercito, Mark Villar at maging ni Senate President Mig Zubiri. Nataon ng Pets Day sa Senado kasunod ng nag-viral na pamamaslang sa Golden Retriever na si Kilua sa Camarines Sur. Occupying the top of the food chain does not give us the license to handle animals with barbarity. Because if such is how we treat them, then we lose our humanity. Kaya sa privilege speech din ni Senator Poe, umapila siyang maipasasana ang inihain niyang Senate Bill No. 2458 o Revised Animal Welfare Act. Lain itong mas paigtingin ng parusa sa mga nang-aabuso sa mga hayop, pagtuturo ng animal welfare education sa elementary at high school, pagtatatag ng bagong ahensyang mangangalaga sa mga hayop sa ilalim ng Department of Agriculture, at pagtatatag ng Animal Welfare Task Force sa kada barangay. Ayon pa kay Poe, bukod sa pananakit, animal cruelty na rin ang pag-aabandona sa mga alaga. Sa datos nga ng Senadora, lumalabas na higit 13 milyon o 41% ng kabuang populasyon ng mga aso at pusa sa bansa ay stray o gala. Kaya mataas din ang kaso ng mga nabibiktima ng rabies sa Pilipinas. To eradicate rabies in humans, we must eradicate rabies in animals, keep our neighborhoods stray-free, and implement effective animal control. Sa ngayon, nakabinbin na sa Senate Committee on Agriculture ang panukala. Nangako naman ng liderato ng Senado na ipaprioridad ito. Yes, and personally, Madam Grace, I will support that measure wholeheartedly. I will make it a priority measure in this chamber so we can pass it. Mr. President. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5.
Nag-sorry si Senador Bato de la Rosa kay Senator Raffy Tulfo. Kasunod yan ng pag-walkout ni Tulfo sa gitna ng pagdinig ng Senado kahapon na kinasasangkutan ng mga pulis Bulacan. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Pag pulis ang may kasalanan, binibaby-baby. Nag-init ang ulo ni Senator Raffy Tulfo sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kahapon. Kaugnay ito ng pagkakasangkot ng ilang miyembro ng Bulacan Police sa isang operasyon na walang search warrant noong 1 taon. Hindi kasi nagtutugma ang salaysay ng mga pulis kaugnay ng search warrant. Walang warrant nung pumunta sila doon. Bingo! Nung last hearing, sabi niya walang warrant. Sinabi dito na merong warrant, na walang warrant. But they're insisting na pahinga siya ng puntong hininga. Nag-serve kayo ng warrant, di ba? Operation? Yes, Your Honor, magsaserve po kami nun. Sa gitna ng panggigisa ni Tulfo, hindi niya nagustuhan ang pambibaby down ni Senate Committee Chairman Bato de la Rosa sa mga sangkot na pulis. Klaruhin natin, covered ng warrant yung Yes, subject na hinahanap nila. Yes, sir. Hindi lang nabitbit yung papel. Yes, sir. Ngayon sinabi mo walang warrant, pero nung i-baby ka, sabi mo, Klaruhin ko lang, Sir Tulfo, hindi ko binibaby itong mga tao na ito, ha? Kahit na mga dati ko itong mga tauhan, alam mo na, kita mo naman kung ako yung gagalit dito sa kalukuhan nila. Ako lang, I'm just trying to explain. Maya-maya pa, hindi na nakayanan ni Tulfo ang pagkadismaya. Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Tinawag na insulto ni De La Rosa ang pag-walkout ni Tulfo. The most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out, walk-outan ka. Itinanggi niyang binibaby niya ang mga pulis. Wala akong bias dito. Kahit nasabi niyo dati akong chief PNP, fair lang ako. Ayaw kong ma-accuse ako na binibaby ko kayo. Hindi na bumalik si Tulfo sa pagdinig, pero pagkatapos nito, kinausap daw ni De La Rosa si Tulfo. Right after the hearing, pinuntahan ko siya sa lounge. Ako nag-approach mismo. At ako ang humingi ng paumanhin. Nag-sorry ako na, sorry kung hindi mo nagustuhan yung pagpapatakbo ko sa committee hearing natin. Sinabi niya raw kay Tulfo na sana hindi na siya nag-walk out. Sana, huwag ka magtampo kagad. Huwag ka sana magtampo. At sana nagkuhan ka muna, humingi ka ng 1-minute suspension at kinausap ako, mag-usap tayo para kung how you want this to go, yung investigation. Paliwanag daw ni Tulfo kay De La Rosa, sadyang nainis lang daw talaga si Tulfo sa pagsisinungaling ng mga pulis. Ayaw daw ni De La Rosa na mag-away sila ni Tulfo. When you say tamang asal ba, I cannot, as for now, I would like not to comment on that. Ayaw kong mag-aaway kami. 24 lang kami senador dito. Magkikita kami araw-araw. Hindi maganda na merong bad blood between us. May mawawala ba sa akin kung magpapakumbaba ako? Sa huli, nagkaayos naman na ang dalawang senador at magkakaroon pa ng susunod na pagdinig. Muli namang nanindigan si Bato na wala siyang kinakampihan o kinukonsinting pulis. Sa history ng Senado, meron pa bang ibang senador na makakatalo sa record ko as far as kung ilang number of policemen pinakulong ko dito sa Senado? Ilang pulis ang Senate in contempt ko at pinakulong ko? Kung that's how, only to prove na hindi ko binibaby yung mga pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sinabuyan ng asido ang isang volunteer lady guard sa isang subdivision sa Las Piñas. Ang biktima napuruan sa mata. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Pagmasdan ng babaeng yan na nakabantay sa guardhouse sa isang subdivision sa Las Piñas nitong March 14. Maya-maya pa isang lalaking nakaputi ang dumating at may isinaboy sa babae. Napatayo ang babae habang nakahawak sa kanyang mukha at namimilipit sa sakit. Ang babae sa CCTV nakilalang si Sarah Jane San Jose, 38 anyos at volunteer lady guard sa subdivision. Ang isinaboy sa kanya, asido pala. Sana matulungan ako para sa hustisya sa gumawa sa akin dito. Ako po ay sinabuyan ng asido sa mata hanggang
hanggang ngayon po wala pa pong pagkakakilala yung gumawa nito sa akin. Kwento ni Sarah Jane, ilang beses niyang nakitang dumaan ng sospek na parang may inaabangan. Sa iba pang kuha ng CCTV na ispatan ng lalaki sa bukana ng subdivision bago pa ang insidente. Sisilipin na raw sana ni Sarah Jane ang salarin. Bigla na lang itong sumulpot sa kanyang harapan, sabay saboy ng asido. Hindi na raw namukhaan ni Sarah Jane ang salarin sa bilis ng pangyayari. Naka-face mask at sombrero rin daw ang sospek. Hinala naman ni Sarah Jane, ginantihan siya ng ilang nasaway niyang residente. May mga bagong lipat daw na hindi sumusunod sa patakaran sa paglabas-masok sa subdivision. Pati mga tricycle na naghahatid ng pasahero sa loob kahit bawal. At mga truck na hindi tumitigil para ma-inspeksyon sa guardhouse. Yung isa po doon, ma'am, talagang pinag-iinitan na po yung management. Bali na sagot po siya. Nagpapagaling sa ospital si Sarah Jane na napuruhan ng mga mata sa acid attack. Tinamaan din ang kanyang bibig at ilong. Yung sa mukha ko naman po, wala naman po siyang napnos. Kasi nahilamutan naman po siya agad. Kaso ang pinakamalala po yung sa mata ko. Nai-report na rin daw sa barangay hall at sa mga pulis ang naturang acid attack. Nagbabalita mula sa frontline. Rainiel Pawid, News 5. Sumiklab ang magkakahiwalay na sunog sa Pasig, San Juan at Malabon. Kabilang sa mga nasunog ang imbakan ng mga gulong at tela. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Malayo pa lang, tanaw na ang makapal na usok mula sa nasusunog na gusali sa barangay Pinagbuhatan sa Pasig, pasado alas 5 ng madaling araw kanina. 4 na palapag ang gusali na imbakan ng mga tela at gulong ng bisikleta. Napalabas ang ilang residenteng nangangamba na kumalat pa ang apoy. Mabilis po kasi yung pangyayari kanina. Bali, mga around 5 o'clock po, kumakatok na po doon sa miano namin na may sumisigaw kami sunog po. So, ang ginawa po namin una po, sinave ko po na muna yung mga anak ko, yung mga bata po, lahat po kami pinalabas po namin. Parang hina-high blood pa po ako dahil nga sobrang nakita ko po yung sunog po, nataranta po ako, tapos yung mga anak ko nag-iiyakan na po. Agad namang responde ang 10 fire truck. Napula rin ang apoy makalipas ang nasa 1 oras. Wala namang nadamay na iba pang gusali. Iniimbestigahan pa kung ano ang pinagmulan ng apoy at halaga ng pinsala nito. Mag-alas 12 ng tanghali naman ang sumiklab ang sunog sa Xavier School sa San Juan. Partikular na nasunog ang grade school library. Agad na nagdatingan ang mga bombero at fire volunteers. Kaya makalipas lang ang kalahating oras ay naapula na ang apoy. Sumiklab ang sunog pagkatapos lang ng grade school graduation sa paaralan. Sa isang statement, sinabi ng Xavier School na agad namang inilikas sa mga estudyante, mga guro at iba pang bisita sa football field at sports center ng paaralan. Bagamat may iniwang pinsala ang sunog, wala namang nasaktan. Iniimbestigahan pa kung ano ang pinagmulan ng apoy. Nasunog din ang ilang bahay sa barangay Tugatog sa Malabon, pasado alas 7 ng umaga kanina. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection kung ilang bahay ang nasunog. Isang babaeng residente naman ang napaulat na nasawi sa sunog. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete, News 5. Critical ngayon ang lagay ng driver ng isang kotse matapos itong sumalpok sa pampaserong bus sa Agoo, La Union. Sa tindi ng salpukan, sugatan din ang 2 pasahero ng bus. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Pasado alas 5 ng hapon nitong Lunes, makikita sa CCTV ang isang pampaserong bus na binabaybay ang kahabaan ng MacArthur Highway sa Agoo, La Union nang biglang isang kotse ang sumulpot at sumalpok sa bus. Sa lakas ng pagkakabangga, wasak ang harapang bahagi ng kotse. Kita sa video na pumasok sa linya ng bus ang kotse. Sinubukan pang umiwas ng bus na nasa tamang linya pero nauwi pa rin ito sa salpukan. Agad isinugod sa ospital ang 2 pasahero ng bus na nagka-minor injury. Critical naman ang lagay sa ospital ng 50 anyos na driver ng kotse na si Reddy Balarbar. Hinihintay pa ng mga investigador na makausap ang driver para malaman kung bakit o paano siya napunta sa kabilang lane. Pero ayon sa mga pulis, accident-prone area talaga ang naturang bahagi ng kalsada. Mag-uusap pa ang kumpanya ng bus at ang pamilya ng driver ng kotse kung magsasampa ng kaso o idadaan na lamang ito sa areglo. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Iniyak ng ilang senador ang kaligtasan ni Pastor Apollo Kibuloy matapos maglabas ang Senado ng arrest order laban sa kanya. Git naman ng kampo ni Kibuloy, may mga makapangyarihang individual na gustong apihin ang pastor. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sir, baka
Handa raw sumama si Senador Bato de la Rosa sa Senate Sergeant of Arms kung aarestuhin man si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Kasunod yan ng inilabas na arrest warrant laban sa pastor. Kaibigan mo man si Pastor Kibuloy, alam namin sir, andyan siya para walang gulo sir. Baka pwedeng samahan mo kami sir at ikaw humarap doon para walang putukan na mangyari. I'm willing to do that. Tiniyak din ni Senator De La Rosa ang kaligtasan ni Kibuloy oras na humarap siya sa pagdinig ng Senado. I, being a senator and a member of the Senate, I'm willing to provide him security. Ako mismo, kung punta ka dito, tingnan natin kung may babaril sa'yo. Andito ako, walang pwedeng makakapatay sa'yo. Walang pwedeng makakabaril sa'yo. Andito ako. Yun ang aking assurance sa kanya. Dagdag pa ng senador, pinapaaresto si Kibuloy hindi para parusahan, kundi humarap sa pagdinig at sagutin ng mga aligasyon laban sa kanya. Ipinaaresto si Kibuloy matapos ang ilang ulit niyang pagtanggi na humarap sa pagdinig ng Senado. Kaugnay pa rin niya ng mga aligasyon ng pang-aabuso sa KOJC. Para naman kay Senator Robin Padilla, pwede raw maghain ng petisyon ng kampo ni Kibuloy sa Korte Suprema kaugnay ng arrest order. Matatanda ang pinangunahan noon ni Padilla ang pagharang sa pagpapaaresto kay Kibuloy. Ayon naman kay Attorney Ferdinand Topacio, ang legal counsel ni Kibuloy, ginawa na ng kanyang legal team ang lahat para protektahan ng pastor. Pero may mga makapangyarihang individual daw na gustong apihin si Kibuloy. Umaasa raw ang kampo ng pastor sa judiciary para mapatunayang inosente si Kibuloy at malinis ang kanyang pangalan. Sa ngayon, hinihintay pa ng Davao City Police Office ang arrest warrant laban kay Kibuloy. Wala ring impormasyon kung nasaan ngayon ang pastor. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Pinag-e-exam ulit ang 20,000 estudyante matapos mag-leak ang naunang entrance exam sa West Visayas State University sa Iloilo. Ayon sa presidente ng universidad, isang concerned citizen ang nag-report sa kanila at nagpadala ng mga litrato ng kumalat na questionnaire. 90 out of 120 items ng exam ang nag-leak na may kasama ng sagot. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng universidad kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng questionnaire. Pero dahil nabahiran na ang resulta ng exam, magre-retake ang mga estudyante. Hindi naman na raw kailangan mag-register ulit. Magkakaroon din ng mga satellite testing center para iwas dayaan. We are still running the test results. But it will now be for the institution's reference only. We have requested the assistance of the National Bureau of Investigation to help us with the identification kung sino man ang pasimuno nito. So we really do not know whether it is internal or external to the university. Umanaw na ang foreigner na binaril ng isang rapper sa Cebu City. Ayon sa mga pulis kahapon, namatay ang foreigner na si Michael George Ritchie. Nagtamo ng tama ng bala sa balikat at paa ang biktima na hanggang sa mamatay siya ay hindi pa rin natatanggal. Linggo nang magkaalitan ang dayuhan si Jet Andrew Salera o mas kilala bilang Range 999 sa labas ng isang bar sa Cebu City. Nauwian sa pamamaril at pag-aresto kay Salera. Gate ng suspect, self-defense daw ang nangyari. Binastos din daw ng dayuhan ang kaibigan niyang babae. Dahil sa pagkamatay ng biktima, iniakyat na sa murder ang reklamong frustrated murder na kinakarap ni Salera. Nagbabala ang Philippine Space Agency sa posibleng pagbagsak ng Chinese rocket debris sa loob ng bansa. Ayon sa PhilSA, tinatayang tatama yan sa mga baybayin ng Vigan, Ilocos Sur at Catanduanes. Kaninang umaga, nagpakawala ng rocket mula sa Wenchang City ang China. May dala itong satellite na papuntang buwan. Ang mga debris o bahagi ng rocket na mahuhulog ay dinisenyo na kumalas kapag nakapasok na ito sa kalawakan. Paalala naman ng mga otoridad, i-report agad kung may makikitang debris. Babala rin nila huwag itong hawakan o lapitan dahil posibleng may nakalalasong kemikal ang mga nahulog na metal. Pinatitigil ng National Water Resources Board ang operasyon ng kontrobersyal na resort sa gitna ng Chocolate Hill sa Bohol. Ayon kay NWRB Executive Director Attorney Ricky Arzadon, nag-issue na sila ng cease and desist order laban sa Captain's Peak Garden and Resort kahapon. Dahil yan sa kakulangan ng permit sa paggamit ng deep well o balon sa lugar. Dahil naman sa naturang resort, pinangangambahang mawala ang estado ng Bohol bilang UNESCO Global Geopark.
Posible raw kasing makaapekto sa evaluation ng isla ang mga paglabag ng resort. Gaya na lang ng pag-operate ng walang Environmental Compliance Certificate o ECC. So, doon pa lang may problema na ho tayo na nag-operate po sila na walang ECC. No? Pero yung mas importante sa atin ay mabisita ulit yung mga patakaran na ginawa ng Protected Area Management Board kung ito ay talagang angkop doon sa Chocolate Hills. No? Kailangan tignan talaga kung kailangan gawing mas stricto. Ininspeksyon ng Philippine Ports Authority ang Batangas Port Terminal para matiyak ang ligtas na mga biyahe ng mga pasahero sa Semana Santa. Ang ilang biyahero maaga nang umuwi sa kanilang probinsya para iwas siksikan. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Tinatayang higit 2 milyong biyahero ang bubuhos sa mga pantalan simula March 24 hanggang 31 para sa Semana Santa. Mas mataas yan kumpara sa higit 1.8 milyon na pasahero noong nakaraang taon. Isa sa mga tiyak na dadagsain ang Batangas Port Terminal. Kaya ngayon pa lang, nag-inspeksyon na ang mga opisyal ng Philippine Ports Authority at Coast Guard para matiyak ang ligtas na biyahe ng mga pasahero. Bukod sa mga entrance at exit point, ininspeksyon din ang mga tindahan ng pagkain at mga ticketing booth na dinagdagan pa para maiwasan ang mahabang pila. May mga e-transporter din pwedeng sakyan ng mga senior citizen at PWD. Tiniyak naman ng PPA na sapat ang bilang ng kanilang mga tauhan, lalo't walang pinayagang mag-leave ngayong Semana Santa. Sa PPA, tayo ay nagdeklara ng full manpower complement during the Holy Week. No leave policy, makakaasa kayo na yung mga kawani ng PPA ay makikita natin at patuloy na magseserbisyo sa mga pantalan. Nakaantabay na rin ang Philippine Coast Guard. Bukod sa mga Sea Marshal, magde-deploy rin ng mga K9 unit. Para talagang mapaigting natin ang seguridad. Like any other agencies or entities, no, ang ating layunin talaga ay zero incident or accidents. Kung ang ilan sa Holy Week pababiyahe, si Maria ngayon na piniling umuwi ng probinsya para hindi na sumabay sa dagsa ng mga tao. Kasi natry ko na noong November, ganun, hindi ako nakasakay. Paalala naman sa mga biyahero para iwas hassle, huwag magdala ng mga ipinagbabawal na gamit tulad ng matutulis na bagay, armas at flammable items. Samantala, nakahanda na rin ang Toll Regulatory Board sa pagdagsa ng mga pasahero. Tinatayang dadagsa ang mga motorista sa March 27 hanggang 28, palabas ng Maynila at magbabalikan naman sa March 31. Paalala naman sa mga babiyahe, tiyaking may laman ang mga Radio Frequency Identification o RFID para iwas aberya. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Itinas na ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level 3 ang bansang Haiti dahil na rin sa tumitinding tensyon at gulo roon. Pahirapan naman ang pagpapalikas sa mga Pilipino dahil isinara na mga kalsada at paliparan doon. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Duguan, bulagta at bangkay na ang mahigit 10 tao nang nadatnan ng mga otoridad sa isang komunidad sa Port-au-Prince, Haiti nitong Lunes. Ang ilan sa mga katawan, tinakpan na lang ng puting tela. Ayon sa mga otoridad, pinagbabaril ang mga biktima sa labas ng isang gasoline station. Hindi patukoy kung sino ang bumaril at anong motibo nito. Sabay-sabay namang nagmarcha ang mga tao papuntang Kafu-Fayi, isa sa pinakamalaking distrito ng Haiti. Pinangungunahan yan ng lalaking to na kinilalang si Ezekiel Alexander, ang umano'y gang leader na nakatak sa kulungan. Babawiin daw nila ang distrito sa kalabang grupo. Inangkin daw kasi ng mga grupo ang lugar at pinaalis ang mga residenteng nakatira. Mula nang umalis ng Haiti ang mga kinatawan ng United Nations at mga embahada ng Amerika at Canada nitong March 13, tumindi ang mga pag-atake ng mga armadong grupo at sindikato ang naitatala ngayon sa Port-au-Prince. Kaliwat kanan din ang mga gang violence. May mga napaulat ng nasawi, dinukot at hinalay. At sa gitna ng gulo, maraming residente na ang apektado, lalo't nagkakaubusan na ng pagkain. Ayon sa mga otoridad, libo-libong mga Haitian ang tumatawid sa katabi nitong bansa na Dominican Republic. Nangunguha na raw ng mga pagkain ang mga tumatawid. Ang ilan, pasimuno na rin daw ng mga gulo. Sa tala ng gobyerno ng Dominican Republic, nasa 40 Haitian na ang naaresto. Kaya mas sinihigpitan pa nila ang seguridad sa border.
tuloy-tuloy rin ang pagroronda ng mga pulis. Nitong Lunes, nag-resign na sa pwesto si Prime Minister Ariel Henry. Kailangan pa ng Transitional Council bago siya tuluyang umalis sa pwesto. Kaya hanggang ngayon, wala pang pumapalit sa kanya. Dahil sa tumitinding tensyon at karahasan, itinaas na sa Alert Level 3 ng Department of Foreign Affairs ang sitwasyon sa Haiti. Sa ilalim nito, ipinatutupad ang voluntary repatriation ng mga Pilipino. Base sa datos, nasa 169 ang mga Pilipinong naiipit sa gulo sa Haiti. 63 naman ang pumayag ng ma-repatriate pabalik ng Pilipinas. Nauna nang sinabi ng Department of Migrant Workers na wala pang Pinoy na naitatalang nasaktan o nasawi sa gulo. Pero aminado ang DMW na nahihirapan sila sa pagpapalikas sa mga Pilipino. Right now, may difficulty, no? Sarado ang international airport and even land travel is hindered. Lalo na yung travel to the capital. So, sa ngayon, quietly, sinasaayos pa yung chartered flight pa uwi. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Iminungkahi ng Games and Amusement Board na taasan ang multa at parusa sa mga mapapatunayang sangkot sa game fixing. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ni GAB Chairman Attorney Richard Clarin na mahirap mapatunayan ang game fixing sa professional at amateur sports gaya ng mga liga ng basketball. Kung mas mataas daw ang multa at parusa, baka maiwasan ang dayaan. Dapat din daw magkaroon ng sariling code of conduct at disciplinary actions ang mga may-ari ng liga. Naungkat ito dahil sa kabi-kabilang reklamong may mga nagmamanipula umano ng ilang sports competition. Puloy Sport, the measure to provide better teeth, meaning po itaas po natin yung mga penalties and fines at itaas din po natin yung buwan o taon ng pagkakakulong to become deterrence. Kasi nga po sinasabi natin, napakahirap pong patunayan. Susunod, opisyal ng AFP na inireklamo ng kanyang misis, umaming nagkaroon nga ng mga girlfriend kahit hindi pa formal ang kanilang hiwalayan. Sa poll sa video, Lola sa Ilocos Norte, namamato umano ng kahoy sa mga dumaraang rider. At viral hit song na Selos, burado na sa lahat ng streaming platforms dahil sa ginaya raw sa ibang kanta. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Umamin si Colonel Ranulfo Sevilla na nagkaroon siya ng mga girlfriend kahit hindi pa sila formal na naghihiwalay ng kanyang misis. Pero itinanggi niya ang akusasyong sinasaktan niya ang kanyang mga anak. Nasa frontline na balitang yan, si Brian Castillo. Emosyonal na humarap sa media si Colonel Ranulfo Sevilla, ang Deputy Commander ng AFP Special Operations Command. Mariin niyang pinabulaanan ang mga paratang na sinaktan niya ang kanyang misis na si Tessa Sevilla at mga anak. Kahit nga raw ang reklamo sa kanya na pang-aabuso ng asawa, ibinasura ng korte. Pinakinggan siya, pinagbigyan na magpalabas ng ebidensya at mga testigo. Pero nagdesisyon ang korte na dismiss for lack of merits. Binaypas ng Commission on Appointment ang promotion ni Sevilla kahapon. Pero mas masama raw ang loob niya na pinilit umanong tumestigo laban sa kanya ang sarili niyang anak. Hindi niya alam na pagkatapos magsalita ng anak ko doon sa inyo, sa media, lumapit po ang anak ko, pumunta sa akin sa holding area at umiyak, yumakap siya sa akin. Meron po bang child or abused child na lalapit sa abuser? Pag-amin ni Sevilla, 2013 pa lang, madalas silang magtalo ni Tessa. Pero lumalaraw ito nang madamay ang kanyang ina at isang anak. Totoo. Mga babae ang dahilan ng hiwalayan namin. Babae dahil nanay ko po na 84 years old na may sakit na cancer at anak ko po na babae, pinapalayas niya sa bahay.
Pag-amin din niya, nagkaroon siya ng ibang mga karelasyon. Pero pagkambyo ni Sevilla, naamin ko yan. Nagkaroon ako ng girlfriends. Pero hindi sabay-sabay at hindi during sa marriage namin. That was only after when I filed a petition for declaration of absolute nullity of our marriage. Sa isu ng pagbibigay ng hindi sapat na sustento sa mga anak, aminado si Sevilla na bawasan ang inaabot niya, pero handa raw siyang sumunod sa itatakdang halaga ng sustento ng korte. Pagsisiwalat pa niya, humihingi raw ng malaking halaga ng pera si Tessa bago nito harangin ang promotion niya sa Senate hearing noong March 12. Bagay na kahina-hinala ayon sa kanyang abogado. Gate pa ni Sevilla na nanahimik lang siya dahil gumugulong pa sa korte ang petisyong ipawalang bisa ang kasal nila ni Tessa. Panawagan naman niya ngayon sa kanyang hiniwalayang misis. Sana tigilan mo na ang pagdamay sa mga anak natin. Ipawaya na natin sa korte anumang nangyari sa marriage natin. Ginagalang naman daw ni Sevilla ang desisyon ng CA sa kanyang promotion. Ang Armed Forces of the Philippines naman, tiniyak na aaksyon nila ang mga reklamong kinasasangkutan ng mga sundalo. The AFP will act on all complaints that are filed in the proper forum. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Nakakulong sa Senado si Police Major Alan De Castro, ang tinuturong mastermind sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Pinasight in contempt ang pulis dahil sa hindi pag-amin sa relasyon nila ng beauty queen. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Girlfriend mo yung missing na beauty queen? No, Your Honor. Ito ang unang tanong ni Senador Bato de la Rosa sa unang beses na pagharap ni Police Major Alan De Castro sa pagdinig ng Senado kaugnay ng pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Si Major De Castro ang itinuturong mastermind sa pagkawala ng beauty queen na Oktubre pa huling nakita. Pero pinasinungalingan ng ina ni Catherine ang sinabi ng polis. Hindi niya girlfriend yung anak niyo na missing? Girlfriend po, sir. Nagsisinungaling siya, sir. Paulit-ulit ang pagtanggi ng polis kahit pa PNP at NBI at may ilang testigo na nagsabing may relasyon ng dalawa. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Totoo lang sasabi mo? Yes, Your Honor. Wala kang ebidensya na hindi kayo boyfriend? Hindi mo siya girlfriend? Wala kaming relasyon, sir. Wala kayong relasyon? Wala po. I am not satisfied with your explanation. Wala kaming relasyon, sir. Dito na iminungkahi ni Senador Robin Padilla na isight in contempt si De Castro. Iminumungkahi ko po sa ating komite na ma-cite in contempt si Ginoong De Castro. I so move, Mr. For lying? Chairman. Opo. For lying before this committee? Kaya kinuha ng Senate Sergeant at Arms si De Castro para i-detain sa Senado. Una nang sinampahan ng reklamong kidnapping at serious illegal detention si De Castro at 3 iba pa. Present din sa pagdinig ang driver ni De Castro na si Jeffrey Magpantay. Siya ang itinuturo ng inang witness na nagmando raw sa paglipat kay Camilon sa ibang sasakyan. Pero itinanggi niyang may kinalaman siya sa pagkawala ng beauty queen. Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi mo alam? Hindi po ako yung nakita ng dalawang witness, Your Honor. Wala po akong testigo laban kay Major. At wala po akong alam. 5 buwan nang nawawala si Camilon, kaya labis-labis na ang pagmamakaawa ng kanyang mga magulang. Sir, napakasakit naman at napakahirap sa loob namin bilang pamilya. Hanggang ngayon wala ho kaming naiintindihan. Wala ho kaming alam kung nasan ho talaga ang aming anak. 5 buwan na ho, sir. Sa isang interview, nanindigan si De La Rosa sa pagpapakulong kay De Castro sa Senado. We have all the reasons to cite him in contempt. Number 1, question ko pa lang sa kanya kung girlfriend ba niya yung nawawalang beauty queen. Deny ka agad siya. Tinanong ko rin yung mga investigators ng NBI at saka ng PNP. Based on their findings, nagko-conclude sila na talagang may relasyon ang dalawa. Inaalam na ngayon kung pwede pang ma-restore ang palitan ng mensahe ni na Catherine at De Castro. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga.
Kasama natin ngayong gabi sa frontline ng balitaan sa showbiz mula po sa Barangay 5 Panalo, Gerald Napoles. Welcome sa Frontline Pilipinas. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito. Thank you and good evening po sa inyo. So, kamusta naman ang pag-host ng pinakabagong programa ng Kapatid Network, ang Barangay 5 Panalo? Sobrang, it's a one-of-a-kind na experience para sa akin. At maraming salamat sa nagbigay ng chance. Kasi nag-iisang sitcom/game show. So pinagsama na natin sa isang show. So ang saya, automatic, lahat. May nanalo na, may masaya pa. So kompleto tayo dito. Best of both worlds yan. How would you compare naman yung acting sa hosting? Sa hosting kasi, although may format tayo, yung spontaneity kasi, yun yung puso ng hosting. Sa acting naman, meron na tayong susundan na narrative. Parang you just keep it fresh every take. So yun yung magkaiba sa kanila. Ayun, more power Thank sa you. Barangay 5 Panalo. Okay, Gerald, ibigay mo na ang Buena Manong Showbiz Update. Thank you very much. Heto na nga, kaladkaran, Pinoy's Represent. Ilang Pinoy ang naging extra sa hit K-drama na Dr. Slump. Sa episode 15 ng serye, nagsanib puwersa ang mga karakter ni Hyung Sik at Shin Hye para gamutin ang isang Pinay na bata. Nagtulungan ng dalawa para operahan ang batang may microtia o birth defect sa tenga. Nakausap pa ng karakter ni Hyung Sik na si Jung Woo ang mga Pinoy. Mabuti po komportable po ang higaan. Kayo na po yung bahala sa anak ko. Maraming salamat po. Sa Instagram naman, kinuwento ni Cherish maingat na gumanap bilang ina ng bata kung gaano kadetalyado ang mga eksena sa Dr. Slump. Talaga raw na na-amaze siya dahil pulido sa trabaho ang mga Koreano. Ipinapalabas ang Dr. Slump sa Netflix. Ito pa nga, matapos kaaliwan ng marami online, burado na sa lahat ng streaming platforms ang kantang Selos ng rising Moro singer na si Shaira dahil po sa issue ng copyright. Ayon sa recording label ni Shaira na AHS Channel, kusa nilang tinanggal ang Selos dahil sa kasalukuyan pa silang kumukuha ng cover license para sa kanta. Kinumpirma naman nilang ginamit nga ang melody ng kantang Trouble is a Friend ng Australian singer na si Lenka para sa viral hit song ni Shaira. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa team ni Lenka para maging official cover ang Selos. Sa kabila ng issue, hindi raw inaasahan ng recording label na magiging ganito ka-viral ang kanta at mababansagan pang Queen of Bangsamoro Pop si Shaira. Nag-reply sa isang comment sa Instagram si Lenka at sinabing gumagawa na sila ng legal na hakbang tungkol dito. Dahil po dito napansin nga ng marami na pareho nga ang tunog ng Selos at Trouble is a Friend. Sadyang nasasaktan kahit di rin naman tayo. At eto pa, hindi na talaga mapipigilan ang pagratsyada ng mga bagong programa dito sa Kapatid Network. Bukod sa mga bagong show this month, ipinasilip na rin ang iba pang programang dapat niyong abangan sa susunod na buwan. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Fiesta feels ang summer dahil kompletos recados ang hatid ng mga bagong show ng TV5. Buena Manong Barangay 5 Panalo hosted by Kagawad Gerald Napoles at SK Kayla Rivera. Nagsimula ang paghahatid nila ng saya at papremyo last March 11 kung saan pwede siyang manalo na napanood na rin itong linggo ang pilot episode ng Budol Alert sa time slot na 4:30 p.m. bago ang Frontline Pilipinas weekend. Hosted by News 5 chief herself, Lucy Cruz Valdez. Budol is the one thing that threatens us all, no? Mayaman, mahirap, may pangailangan, walang pangailangan, nabubudol eh. Pagka natumbok nila yung weakness na yun, ako, diba? Whether it's money, pwedeng pera, pwedeng date,
pwedeng kung ano-ano di ba? Kasi lagi natin sinasabi, di ba, huwag magpabudol. So dapat tayo rin, di ba? Hindi pwede. But wait, there's more. Certified kapatid na rin ng iconic news personality na si Mark Logan. At ang kanyang laging trending na voice-over, dadalhin na rin sa bago niyang show na Top 5 Kwentong Mark Logan. April 6 na yan, tuwing 6:15 ng gabi. Adopted by my new home. Of course, magpapasaya tayo ulit dito. Yan po yung mga napag-uusapan. Ito pa! Sa April 7, 6:15 p.m., mapapanood na rin ang kapatid mo, idol mo, Raffy Tulfo. Sa April 8 naman magsisimula ang latest offering ng Hapon Champion na Lumuhod Ka sa Lupa, starring Sara Labati at Kiko Estrada. Tuwing 2:30 p.m. po yan. Pero hindi lang yan, dahil ang mga bagong show sa Mayo, may patikim na rin. Una na rin ang The First Family ng showbiz royalty na Mulak Family. Maraming salamat din kay TV5 for giving us this opportunity to work together as a family. Paparating na rin ang Padjak Princess na pagbibidahan ni Miles Ocampo at ang pagtatambalan ni Maine Mendoza at Zanjo Marudo this coming May. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, umano'y pabayang Animal Pound sa Cavite, ipinasara na. Sa K-Alaman, alamin ang mga benepisyo ng pag-aalaga ng mga aso. At Pinay Pride Alex Ayala, bigong makausad sa Miami Open matapos pulikatin. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Pasintabi po sa susunod naming balita, pinatigil muna ang operasyon ng isang Animal Pound sa Dasmariñas, Cavite matapos reklamo dahil sa pagkamatay ng 2 pusa. Nagtrending ang barangay San Jose Dasmariñas Pound dahil sa video na ilang pusa na kinakain ng bangkay ng kasama nilang pusa. Makikita rin ang mga payat na aso sa pasilidad. Hindi umano pinapakain ng mga hayop sa pound. Pero nang inspeksyonin ng Dasmariñas City Veterinary Services ang pound, wala na ang mga pusa at aso sa kulungan. Posible raw na pinakawalan ito ng barangay dahil sa mga pambabash sa social media. Hindi naman to nakikita ng mga veterinaryo na insidente ng cannibalism. Maaari raw na naging agresibo at na-stress ang mga pusa kaya inatake nila ang isa't isa. Iniimbestiga na kung may kapabayaan ng barangay sa pag-aalaga ng mga aso at pusa. Inamin ng ilang residente na uso ang bentahan at pagkain ng karne ng aso sa Bato, Camarines Sur. Sa lugar na yan, pinatay at isinako ang viral na asong si Kilua. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Ginawa ko lang po yung nararapat. Nanindigan si Anthony Solares na tama ang kanyang desisyong hampasin ng bato at paluin ng kahoy ang golden retriever na si Kilua sa Bato, Camarines Sur. Giniit niyang nangangagat noon ang aso sa sinumang makasalubong nito. Talagang wala na sarili yung aso. Lahat ng makasalubong niya, parang gusto niya pang anuhin. Yung parang gusto pang kagatin. Ipinakita pa ni Solares ang kanyang sugat matapos daw kagatin ni Kilua. Wala namang detalye sa iba pang kinagat umano. Sa ngayon, hawak na ng barangay ang video ng pagdamba ng aso sa isang matanda at ang pagtulong ni Solares. Nakuhanan din ng video kung paanong nahulog sa bubong ng bahay si Kilua hanggang sa magtatakbo sa kalye at habulin ni Solares. Sa kabila niyan, hindi ganun kakumbinsido ang fur parent na si Vina Arazas. Hindi rin niya tanggap na umabot ito sa puntong kinailangang patayin si Kilua. Wala pong history na may nakagat na po si Kilua. And again po, sabi ko, kung may in case man yun nga po na ikiklaim na nakagat, sana po pinuntahan yung owner, hindi po pinatay. Kung sakali mang meron ngang kinagatang aso, handa raw si Vina na sagutin ang gasto sa pagpapagamot.
Sa mga nagsasabing may kapabayaan din ng owner, giniit ni Vina na sa 3 taong pag-aalaga nila kay Kilua, first time na aksidente itong nakalabas kahit nakalock naman ang kanilang gate. Nakarating din kay Vina ang bali-balitang uso ang pagbebenta at pagkain ng karne ng aso sa lugar kung saan nakita nilang nakasako ang wala ng buhay niyang alaga. Tinanong ng News 5 ang ilang residente kung talaga nga bang may nangyayaring bentahan ng aso roon. Ang sagot nila, oo, masarap kinakain. May nagtitinda dito, Nay? Yes. Sa Santiago, meron. Maging ang kapitan ng Barangay Santa Cruz, umaming nakatikim na rin siya ng karne ng aso. Kumakain ka din ng aso? Siyempre nakakakain ako pero hindi araw-araw. Kung meron lang kung halimbawa napadaan ka sa isang inuman. Pero ginit din ng kapitan na matagal nang ipinagbawal sa kanilang lugar ang pagbebenta ng dog meat. Ayon naman sa Animal Kingdom Foundation, walang kaso ng dog meat trade na naitala sa lugar pero posibleng patago itong ginagawa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, palawakin natin ang ating kaalaman tungkol sa tinaguriang man's best friend, ang mga aso. Gaya po ng isang tunay na kaibigan. Loyal ang mga aso, may empathy at tinutulungan tayong maging healthy. Katunayan, sa tuwing pinipet po ninyo ang inyong mga fur babies, bumababa ang inyong blood pressure. Nakakatanggal din sila ng stress at iwas anxiety. Kumpara po sa tao, ibang level ang pandinig ng mga aso. 4 na beses itong mas malakas. Matindi rin ang kanilang pang-amoy. Meron na ngang mga tinitrain para maamoy agad kung meron bang cancer, diabetes o tuberculosis ang isang tao. Pagdating naman sa paningin, tanging kulay asul at dilaw lang ang mga nakikita ng mga aso. At eto pang matindi, alam ba ninyong marunong ding umarte ang mga aso? Meron pang ang muntikang magka-Oscar Award. Yan po ang sikat na German Shepherd na si Rin Tin Tin. Nakagawa na siya ng higit 20 pelikula. Isang American journalist ang umaming si Rin Tin Tin daw ang nakakuha ng pinakamaraming boto sa Best Actor Award noong 1929. Pero dahil nakakahiya na isang aso ang mananalo, ibinigay ang kauna-unahang Oscar Best Actor Award kay Emil Jannings. O diba? Iba. Kaya sino bang hindi mapapamahal sa ating mga fur babies? Ayon nga po sa Reader's Digest, kabilang sa mga pinakamalambing na dog breeds ay ang Great Dane, Pug, Golden Retriever at Dachshund. Tandaan, kaibigan at hindi po natin kaaway ang mga aso. Gaya po ng lagi naming paalala na ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Sunod-sunod na sunog ang naitala ngayong Fire Prevention Month. Para sa ating mga kapatid na may mga fur baby, ano-ano ba ang mga paghahanda para sa mga sakunang gaya ng sunog? Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. February 27 nang mag-viral ang litratong ito ng mga fire volunteers na nag-rescue sa mga alagang aso at pusa sa sunog sa Balot, Tondo, Maynila. Maraming netizen ang nahabag. May mga pumuri rin sa mga bumbero na di pinabayaan ang mga hayop. Para sa mga fire volunteer, lahat ng buhay ay mahalaga, hindi lang sa tao. Kaya kami paggustuhan din namin, nakikita namin, ultima manok, pusa, lahat kinukuha namin. Wala kaming pinipili, basta buhay. Sa panahon ng sunog at hindi pa nakakarating ang mga bumbero, may magagawa ang mga fur parent para matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga alaga. Unang-una, magkaroon ng behavioral training sa inyong fur babies. Ibig sabihin, dapat lalapit sa inyo ang inyong alaga kapag tinawag ang kanilang pangalan, lalo na sa panahon ng krisis o emergency. So sa mga cases ng fires, so kapag hindi kayo nagkita o hindi mo nakita yung inyong alagang aso, basta naka-open yung doors ng bahay, doon ka lang sa may safe place and then tawagin mo yung kanyang name. So just in case na marinig niya yon, pupunta siya automatically sa inyo. Importante ding alam natin kung saan ang kanilang mga favorite spot o tambayan. Para in case ng emergency, madali natin silang makukuha. Siguraduhin ding may pagkakakilanlan ang ating mga alaga.
Mas okay raw kung may nakakabit na contact number sa mga caller nila. Sa panahon ng sakuna katulad ng sunog, importante na maging mga alaga natin may sariling go bag. Ano nga ba ang dapat na nilalaman nito? Ito, papakita ko sa inyo. Siyempre dapat merong pagkain at tubig. Ganun na rin mga gamot pang first aid gaya ng cotton balls. Etong ating mga gasa, bandages at plaster. Ganon na rin ang agua oxinada o hydrogen peroxide at itong povidone iodine. Ugaliin rin ha na i-check lagi ang expiry ng laman ng ating go bag para masiguradong hindi masasayang ang mga ito. Sakali namang magkasunog, mainam na inspeksyonin natin ang ating mga alaga. Obserbahan kung may kakaiba sa kanilang paghinga. Gaya rin kasi ng tao, sensitibo ang kanilang baga, lalo na kapag nakalanghap ng matinding usok. Kaya ngayong Fire Prevention Month, siguraduhing handa ang lahat ng miyembro ng inyong pamilya. Pets included. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. What's up mga kapatid? Kinapos ang pambato natin na si Alex Ayala sa finals ng Miami Open qualifying draw sa Florida, USA. Nakaramdam ng pagod ang Pinay sa match at natalo kay Emiliana Arango ng Colombia 6-2, 5-7, 1-6. Lamang pa ng 5-3 sa second set si Ayala pero bigla siya nadali ng cramps at hindi na naka-recover. Tinake advantage naman ito ni Arango at bumunot ng comeback win sa dulo. Sa fencing, na-defend ni Juliana Gomez ang kanyang APA individual crown sa UAAP. Nakumpleto ni Gomez ang kanyang quest para sa back-to-back championships pagkatapos ng isang come-from-behind thriller kontra kay Zaira Vergara ng DLSU. At hindi lang si Juliana ang nag-uwi ng mga medalya para sa UP, nanalo din ang teammates niya ng isa pang gold at 2 bronze. Siyempre, anak si Juliana ni 2005 SEA Games gold medalist Richard Gomez at ni Ormoc City Mayor Lucy Torres. Sa kasalukuyan, President ng Philippine Fencing Association si Goma at tuloy-tuloy ang support nila para sa mga atletang Pinoy at Pinay. At sa volleyball, nagpakita ng tibay ang NU Lady Bulldogs pagkatapos i-challenge ng UP Fighting Maroons sa ongoing UAAP season. Naisahan ng Fighting Maroons ang Lady Bulldogs sa second set para itayang laro sa 1 set each. Pero dumiin na ang NU sa third at fourth para kunin ang panalo. Final score 25-21, 30-32, 25-17, 25-19. Nanguna para sa Lady Bulldogs si Vange Alinsug na nagtala ng 24 points and 12 excellent receptions. Nag-ambag naman ng 21 points and 14 receptions si Bella Belen para masecure ang panalo. 6-2 na ngayon ang win-loss record ng NU habang ang UP ay bumaba sa 1-7. At yan ang mga pandi ng sports news today. It's your sports Tito Mikey Reyes. Peace and love. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos iginiit na hindi makikipaggiyera sa China sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Mahigit 30 Chinese nakapasok daw sa puwersang tumutulong sa Philippine Coast Guard. Paano yan nangyari? At milyong-milyong dolyar na utang daw ni Bruno Mars dahil sa sugal, itinanggi ng isang malaking kasino sa Amerika. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na walang planong makipaggiyera ang Pilipinas laban sa China kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Kasabay nito, tiniyak naman ng Amerika na nananatiling solid ang suporta nila sa Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. For today, we are... Hindi tayo naghahanap ng gulo. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng mas tumitinding girian ng Pilipinas at China sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sa mga nakalipas na buwan na taon, naging regular na eksena na sa laot ang madalas na pakikipagpatintero ng mga barko ng Pilipinas sa China. Madalas din ang gitgitan at ang pambobomba nila ng tubig.
Aminado si PBBM na tila mas nanggigigil ang China kapag hindi nagpapatinag ang Pilipinas sa pambubuli nila. Pero sa isang interview sa Bloomberg, iginiit ng Pangulo na hindi natin hinahamon o kinakanti ang China. Kabaliktaran pa nga raw ang gusto ng Pilipinas. Mas pabor daw ang ating gobyerno na daanin sa dialogo ang nangyayari. Hindi naman maikakaila ang mas malapit na relasyon ngayon ng Pilipinas at Amerika. May pinirmahang Mutual Defense Treaty ang dalawang bansa na magtatanggol sa isa't isa kung masangkot sila sa gyera. Pero paglilinaw ni PBBM, hindi raw ibig sabihin nito na tatakbo agad tayo sa kanila kung magkagulo. Tumitindig ang Pilipinas sa China hindi dahil utos ng Amerika, kundi dahil ito sa pinaniniwalaan natin na tamang gawin. Ang mga pahayag na yan ng Pangulo tiyempo sa pagbisita ni US Secretary of State Anthony Blinken sa Malacanang kahapon. Personal silang nakapag-usap ng Pangulo at tiniyak na solid ang commitment ng Amerika sa bansa. The alliance between the United States and the Philippines in particular is more than rock solid. It's an absolute priority for President Biden. Matapos naman ang courtesy call, dumiretso si Blinken sa informal dinner na hinanda ni Pangulong Marcos. Pagkatapos ito, si PBBM naman ang lilipad sa Washington sa April 11 para dumalo sa unang trilateral summit kasama sina US President Joe Biden at Japan Foreign Minister Fumio Kishida. Inaasahang tatalakayin sa summit ang kooperasyon ng tatlong bansa sa usapin ng kapayapaan at seguridad. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Dalawang kontrobersyal na panukala ang hinabol ipasa ng Kamara sa huling araw ng sesyon kanina. At live mula sa Batasang Pambansa, nasa Frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian, ano-anong panukala ang pinasarian? Yes, Julius, ipinasa na nga ngayon ng Kamara ang resolution of both houses number 7 na layong luwagan yung economic provisions ng konstitusyon. Bagamat may ilang mga tumutol at nag-abstain ay majority o 288 ng mga mambabatas ang bumotong pabor para rito. Bandang alas 6 ngayong gabi ng isa lang ang RBH 7 sa ikatlo at huling pagbasa ng plenaryo sa pamamagitan ng paglalagay ng katagang unless otherwise provided by law, target ng RBH 7. Naluwagan ng restrictions at buksan sa mga dayuhan ang pagmamayari sa public utilities, mga eskwelahan at advertising industry. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, kung may sasakotoparan nito, malapit na nating makamit ang mas bukas na ekonomiya dahil malaking tulong daw ito para lumikha ng trabaho at oportunidad sa mga Pilipino. Pero sa ngayon, ipapasa muna ng Kamara ang bola sa Senado na may nakabinbinding bersyon ng Chacha, ang RBH number 6. Umaasa silang ipapasa ito ng mga senador sa pagbabalik ng sesyon sa katapusan ng Abril. Sa kabila nito, umaalma pa rin ang Makabayan Bloc sa questionable raw na proseso ng Chacha. Narito ang kanilang pahayag. Naniniwala tayong wala sa ayos, wala sa tama ang isinasagawang proseso ngayon ng pagbabago ng konstitusyon na malinaw na hindi naman nakasaad sa ating saligang batas. Malinaw ang panawagan ng ating mamamayan. Kailangan nila ng mas maraming trabaho, posible lang ito kung maraming negosyong papasok sa ating bansa. Kailangan din nating buksan ang ating ekonomiya. Obligasyon natin ito sa ating mga anak at sa susunod na henerasyon. Bukod sa Chacha, lusot na rin sa Kamara ang panukalang kanselahin ang prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI na pagmamayari ng Suarasug Media Corporation. 2044 pa dapat ang expiration ng prangkisa nila na kare-renew lang noong 2019. Pero sa botong 284 mula sa mga mambabatas, tuluyan na itong kinansela dahil lumabag daw ang kumpanya sa nilalaman ng prangkisa nila. Kabilang sa violation ng Suarasug ang pag-restructure daw nila na hindi ipinaalam sa Kongreso. Bago yan, matatanda ang nag-ugat ang pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises dahil sa inering episode ng SMNI na nagsasabing meron daw 1.8 billion pesos na travel fund ang opisina ni Speaker Romualdez. Julius, pagkatapos nga maipasa rito ng Kamara yung RBH 7 and itong SMNI Franchise Revocation Bill ay itatransmit na ito sa Senado. Gusto naman ng ilang liderato ng Kamara na makipag-usap o magkaroon nga ng pulong kasama nga ang mga senador ngayong Holy Week break para nila mapag-usapan nga itong RBH 6 at RBH 7 para maiwasan o mabawasan daw yung kanilang mga legal challenges na kaharapin. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Nakapasok ang 36 na Chinese sa auxiliary force ng Philippine Coast Guard na Bulgarian matapos maungkat ng isang mambabata sa pagdinig ng Kamara sa planong modernisasyon ng ating Coast Guard.
Pag-question niya, paanong nakalusot ang mga banyaga sa non-government organization na tumutulong sa Philippine Coast Guard. Lumabas din na 2 hanggang 3 taong nakapag-operate ang mga Chinese sa loob ng auxiliary force. Sagot ng Coast Guard, matagal na nilang nadiskubre ito. Delisted o inalis na mga Chinese na voluntaryo raw pumasok sa Hanay. Kulang din daw ang mga ito ng kaukulang permit kaya tinanggal. Pinuri naman ito ng kongresista lalo't posible raw na mga espiya ang mga Chinese ngayong mainit ang tensyon sa West Philippine Sea. These Chinese who have been a member of the auxiliary of the Coast Guard have been performing perhaps spying duties dito sa atin and in the guise of being auxiliary members of the Coast Guard. So I'm glad that you have already taken an action by delisting them. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, heto na nga. Maraming celebrity ang nanawagan ng hustisya para sa asong si Kilua na pinatay sa Camarines Sur. Kabilang na riyan si popstar royalty Sara Geronimo. Sa Facebook, sinabi ni Sara na extremely heartbreaking ang pagpatay kay Kilua. Lalo't wala itong kalaban-laban. Tulad daw ng tao, nakakaramdam din ng takot at sakit ang mga aso. Kasama raw si Sara na lalaban para sa hustisya kay Kilua. Ang aktres naman na si Carla Abellana, hustisya rin ang panawagan para kay Kilua. Marami nga raw na katulad ni Kilua na nakakaranas ng animal cruelty kahit pa iyong walang breed. Shinare naman ng aktres na si Chi Filomeno ang post ng fur mom ni Kilua. Sa kanyang caption, nakalagay ang hashtag Justice for Kilua and his family. Nanawagan din siya sa Philippine Animal Welfare Society na tumulong sa pagkamit ng hustisya. At eto pa nga, walang utang si Bruno Mars. Yan ang nilinaw ng isang hotel at casino giant tungkol sa umano'y milyon-milyong dolyar na utang ng singer sa kanila. Diretsahang sinabi ng MGM Resorts na completely false o hindi totoong may utang sa kanila si Bruno Mars dahil sa sugal. Lumabas kasi ang ilang ulat na mayroong $50 million o mahigit 2 bilyong pisong utang si Bruno Mars sa MGM. Proud daw ang kumpanya sa relationship nila ng singer dahil nagpe-perform mula pa noong 2016 si Bruno Mars sa Park MGM para sa kanyang Las Vegas residency. May partnership pa sila para sa isang cocktail bar at entertainment lounge sa loob ng Bellagio Hotel and Casino. Susunod, pagtangay sa 5 taong gulang na babae sa Pampanga sa pool sa CCTV. At pagkamatay ni dating Bucor Deputy Security Officer Ricardo Zulueta, pinaimbestigahan ng Department of Justice. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Eksklusibong napuntahan ng News 5 ang bahay ng mag-inang balikbayan na pinatay sa Tayabas, Quezon. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Napahagulgol ang mga kaanak ng mag-inang balikbayang pinatay sa Tayabas, Quezon nang makita nila ang hukay kung saan inilibing ang mga biktima. Malapit sa hukay, nakita pa roon ang pinaniniwalaang hibla ng mga buhok ng mag-inang sina Lori Litada at May Motegi. Ilang hakbang lang ang layo ng hukay na ito sa bahay kung saan nangyari ang karumal-dumal na krimen. Sa unang pagkakataon ay nakalapit ang media sa bahay na ito na huling tinuluyan ng mag-inang Lori Litada at May Motegi. Pag-aari ang bahay na ito ng kapatid at ng bayaw ni Litada na sina Ligaya at Charlie Pahulas. Kwento sa amin ng mga kaanak, mismong si Lori pa ang tumulong sa mag-asawa na mabili ang bahay na ito. Kaya hindi sukat akalain ng pamilya na dito magtatapos ang buhay ng mag-inang balikbayan. Ang isa pang kapatid ni Litada na si Beverly nagtataka kung paanong nagawang patayin umano ng mag-asawang Pahulas ang mag-ina, gayong sila ang pinagkakatiwalaan nito. Hindi namin matanggap na gano'n ang ginawa niya sa kapatid namin. Dugot laman niya, bakit binanyan niya?
Ngayon pa lang sila mag-uumpisang magluksa pagkakuha ng abon ng mga biktima sa punerarya sa Lucena. May hiling naman sila sa mag-ina bago iwan ang bahay at hukay kung saan sila pinaslang. Huwag niyo sinaling lumayan. Multo ilo sila. Hanggat maaari. Mula sa Tayabas, Quezon, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Pinaimbestigahan sa NBI ang pagkamatay ni dating Bucor Deputy Security Officer Ricardo Zulueta. Kabilang si Zulueta sa mga akusado sa pagpaslang sa radio broadcaster na si Percy Lapid. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, inutusan niya ang NBI na kumonsulta sa forensic pathologist kung kinakailangan para masigurong walang foul play. Sa kabila yan ng nauna ng giit ng PNP na walang foul play. At base sa death certificate, cerebrovascular disease intracranial hemorrhage o pagdurugo ng brain tissue ang ikinamatay ni Zulueta. Ang tinitignan ngayon ng PNP ay ang posibilidad ng pagsasampa ng reklamo laban sa mga kamag-anak ni Zulueta na nagkanlong sa kanya kahit akusado siya sa Percy Lapid case. Susunod, senior citizen sa Vintar, Ilocos Norte, binangga na ng binato niyang motorista. Tuloy-tuloy pa makabulang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Tatlong araw nang nawawala ang 5 taong gulang na batang babae sa Angeles City, Pampanga. Nakunan pa ng CCTV ang pagtangay sa kanya ng isang lalaki. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. Naglalakad ang lalaking ito habang may dalang sako sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga. Makikitang umakyat siya ng overpass. Sa pagtawid, makikita ang isang batang tumatakbo mag-isa papunta sa footbridge. Dahan-dahan siyang umakyat dito. Makalipas ang ilang minuto, karga na ng lalaking nakapayong ang bata, nakasombrero at face mask na rin ang bata. Kinilala ang nawawalang batang yan na si Ali, 5 taong gulang. 3 araw na siyang hinahanap. Ayon sa kanyang lola, bigla na lang nawala sa loob ng kanilang bahay si Ali. Napansin na lang nilang bukas ang gate. Kabilis naman niyang nawala, bigla na lang parang biglang naglaho. Kung walang dumampot sa kanya sa paglabas dyan, hindi siya mawawala. Napakahirap po. Hindi ka makatulog, lagi mo siyang inaalala. Ayon sa mga pulis, posibleng dayo sa lugar ang lalaking huling nakitang kasama ni Ali. Sabi ng mga nandun, parang nagbabasura sa aking palagay, hindi po siya taga rito. Iniutos na rin ng alkalde sa mga pulis ng Angeles City na resolbahin ang kasong ito. Nag-alok na rin ng 20,000 pisong pabuya ang mga kaanak ni Ali. Ang hiling nila, ang muling mabalik siya sa amin, may makakita na ibalik siya sa amin. Sana naman makonsensya siya at maawa na ibalik niya yung bata. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Binabato ng isang matandang babae ang mga dumaraang motorsiklo sa harap ng kanyang bahay sa Vintar, Ilocos Norte. Ang isang rider na pinunterya, napikon at binundol ang senior citizen. Yan ang viral video ng pamamato ng matanda at pagganti sa kanya ng isang motorista. Sa mas malapit na kuha ng CCTV, kitang-kita ang komprontasyon hanggang sa paulit-ulit na binangga ng rider ang babae na napahiga na sa semento. Bukod dyan, may iba pang binatong rider ang senior citizen at muntikang magkaroon ng komosyon. Hindi pa malinaw kung bakit namamato ang senior citizen. Dapat i-report. Oo. Huwag namang saktan. Sila, na patulan. Pabangga ko sila sa muscle ng kasama na. Bibisita tayo! Oo.
Okay ba ang Panginoon News? Okay naman. Baka sakaling kailangan niyo pa rin ako. Baka Naku, parang Mikey. yung look niya parang Mikey eh. Parang Tito Mikey look eh. Pag wala ka, pag wala ka, Tito Basta Mikey. ano lang. Grabe naman. Dito, Mikey, talo ka lang sa kaha. Promote mo naman, Barangay 5 Panalo. Yes, maraming salamat po. At yes, pinopromote ko ang bagong sitcom/game show na pwede ka manalo ng 100,000 pesos. Ito po ang Barangay 5 Panalo bago mag-Frontline Pilipinas. At ipopromote ko rin, now showing in cinemas, Pagpag 24/7, ang pelikula po namin ni Nico Manalo at Danita Panay. Kasi napanood ko yung ang pangarap kong Hold Up. Instant Daddy. Ayun. May utang pang luha. Ayan ha. Thank you ha. Thank you, Gerald. Thank you po. Gerald. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.